Hello, Chilancers! In this video, I'm going to show you a resume, an optimized resume for General Virtual Assistant with no experience. So just a disclaimer guys, in order for you to produce an optimized resume, you need to optimize yourself first. So anong ibig kong sabihin sa optimize yourself? You need to take online courses or online trainings before you get these knowledges or proficiencies. Kasi doon sa training or doon sa online courses, ituturo sa inyo yung mga nilagay ko ditong mga keywords, magic keywords na hinahanap sa isang general virtual assistant. So, isi-share ko din mamaya yung mga 24 online courses or 24 VA online courses that are totally free. So, ilalagay ko siya sa description ko dito sa description. Okay, so ito na siya. Again, just also a note guys that if you're applying with no experience, always make sure that you have sufficient knowledge or nakapag-invest ka na sa online training, YouTube marathon, or YouTube tutorials before applying to any job. Kasi you need to embody that you are capable of doing yung hinahanap sa job description. So, the last thing that we will do kapag nag-apply tayo ng walang experience is wala din tayong knowledge. Okay, so we need to make sure that we invest in learning kasi more learning, it means more earning. So, the more we learn, the more we earn. So, okay, again, dun sa point ko kanina is, bago ka makapag-produce ng resume na ganito is you need to take online training or courses. Okay? Kasi hindi tayo pwede mag-fake ng resume. Okay, this resume is a Canva template resume. So, isi-share ko din yung template nito mamaya. Lalagay ko din sa description. So, makinig muna kayo sa kung paano natin ito gagawin. Okay? Kasi yung unang-una yung problem ng mga VAs, coach, paano yan, wala akong experience. Anong ilalagay ko sa na experience sa page 1 ng resume. Ang ilalagay mo sa page 1 ng resume mo is tatawagin mo siyang professional services. So, hindi siya professional experience. Kaya hindi tayo mag-fake. So, bakit professional service yung term? So, we are just telling the recruiter that we are capable of doing these things. Okay? Paano tayo maging capable for doing these things? We need to take online training first. Again, once again guys, I need to emphasize na magte-take muna ng training bago ka makagawa ng resume na ganito para hindi nila sabing nag-fake ka ng resume. Okay? Doon sa online training kasi, tuturo sa inyo itong administrative support, customer service, social media management, research, project coordination. Okay, nilista ko itong mga kasi based on my experience or based on, kasi naging HR din ako ng mga VAs and lagi din akong tutok sa online jobs at page and sa mga job websites. Ito yung usually hinahanap sa isang general virtual assistant. I know there's so much more but these are the trending services na hinahanap sa isang general virtual assistant. So, pag nag-apply ka later on and may nakita ka doon skills na hindi ko nalagay dito, might as well ilagay mo din siya dito. Okay? Hindi ko lang siya na-cover. Pero ang kinover ko lang kasi ngayon is yung mga usual keywords na hinahanap sa isang general virtual assistant. Itong mga keywords na to, these are the ATS. Ito yung hinahanap sa applicant tracking system. Or these are keywords that are HR friendly. Hindi lang siya ATS friendly, kundi HR friendly siya. Okay? So ito, kapag na-read to ng ATS, matatawagan kang for interview kasi these are, nilagay mo dito yung mga hinahanap for a general virtual assistant. Okay, so again, yung first point natin is professional service yung ilalagay mong experience. Pero hindi siya experience You're just telling that you are capable of doing administrative tasks, customer service, social media management, research. Okay? And dito din sa professional skills, dito mo rin, parang inulit mo lang siya dito kasi nga, inuulit-ulit natin yung mga keywords na hinahanap ng ATS or nang hinahanap ng isang HR sa General Virtual Assistant. Kahit i-try nyo guys, magtingin kayo ng mga online jobs, magtingin kayo ng mga General Virtual Assistant position doon sa online jobs at page. Meron lagi yung administrative support, email management, data entry, research. Kahit tingnan nyo guys. Kasi, kung ano yung nasa job description, yun dapat yung nasa resume mo. You need to embody that you are capable of doing yung hinahanap nila. Kasi wala ka pang experience eh. The only thing that you can do kapag wala kang experience is to showcase that you are capable. Okay? Hindi nila pwedeng i-assume na, ay, marunong ka mag-customer service unless malagay mo sa resume mo. Okay? So, ito. Okay na tayo sa professional skills nga. Pag meron ka namang experience sa customer service, for example, galing ka sa call center or galing ka sa McDo crew or dati kang Jollibee fast food crew, ganyan. Di ba may customer service dyan? So, pwede mong ilagay ito kung ilang years. So, kung 3 years ka, ganyan. Pwede mong ilagay dyan. Okay? Sample lang yan. Maganda kasi guys, alam mo kung bakit kailangan may years sa skills at hindi sa experience. Sa skills mo siya ilagay kasi para hindi mahirapan yung recruiter
na mag-compute pa siya later on. Di ba? Kasi kapag nagmamadol yung quota, 2017 to 2024, magbibilang pa siya. At least pag ikaw tinotal mo na siya, it will be easier for her to qualify you na someone, ay, si Alex, meron na siyang customer service. Di ba? So, you made it easier for the HR. So, mapapag-feel niya yun na parang pinadala niya yung buhay niya. Okay, next. Very important is software proficiencies. So, ang usually nahanap sa mga virtual assistant is Microsoft Office, proficiency sa Microsoft Office, proficiency sa Google Workspace or Google Suite, proficiency sa Asana, Trello, ChatGPT, CRM, ganyan-ganyan. Now, since again, pag wala kang experience, it doesn't mean wala ka ding knowledge. So, kailangan mag-invest ka sa training, sa YouTube marathon, sa YouTube tutorials, manood ka about Microsoft Office, in the event na hindi mo pa alam. For example, Canva or Asana, hindi ka pa marunong mag-Asana, mag-YouTube marathon ka na about Asana and just, learn just 3 features about Asana. Para kapag tinanong ka dyan sa Asana, may masasabi kang 3 features, di ba? Meron kang knowledge. Okay? Dito rin, most of the time, hindi ko to nakikita sa mga usual resumes na nakita ko dito sa client industries. Very important that you also showcase that you are knowledgeable dun sa industry ng client na ina-apply mo. So, for example, pag tingin mo sa page 1 ng job description, nakalagay doon e-commerce. So, it's very helpful pag ilagay mo sa page 1 ng resume mo na you are knowledgeable sa e-commerce. So, ilalagay mo siya dito. So, dito sa example natin, ilagay ko siya sa third bullet. So, ngayon, for example lang, e-commerce yung ina-apply mo, ilagay mo sa first bullet yung e-commerce. Para pag tingin ng HR sa page 1, may e-commerce siya. So, interesting, gano'n siya. So, may schedule ka niya for interview. Okay, next. Client industry. So, list many industries as you can. So, pag gusto mong ilagay dito real estate, aralin mo real estate sa allison.com. Okay, meron din akong shinare meron din atas 24 VA courses yung real estate. So, tignan mo na lang sa listahan na i-share ko sa iyo mamaya. It's 100% free. And pwede ka din pumunta sa allison.com. Then, i-take mo yung real estate, fundamentals of real estate or basics of real estate. Para lang magka-knowledge ka about real estate. Or pwede ka mag-YouTube about real estate. Okay? Kung gusto mo ding ilagay mortgage, kunwari yung industry ng client mo, pagkabasa mo ng job description nakalagay doon mortgage, ilagay mo mortgage kasi it will be helpful sa application mo na ma-showcase mo that you have knowledge or that you are proficient sa mortgage. Okay? Just, i-emphasize ko ulit mga hindi tayo mag-fake, hindi mo ilalagay yung mortgage yan nang wala kang knowledge. Magta-take ka muna ng YouTube marathon or online training about mortgage bago mo siya ilagay. Okay? And then again, professional summary. So, ilalagay mo lang dito yung introduction about yourself. So, nagsabi ako na example dito that you are a proactive virtual assistant with comprehensive training. So, in-emphasize ko dito nag-training ka. Okay? In administrative tasks, appointment setting, research, ganyan-ganyan. Pwede mo nang dadagan if you want, but this is just an example. And also, I added here a success story or a lead magnet na magsasabing hindi ka lang typical employee, but you're someone who will be a value creator or contributor or helpful doon sa company. So, hindi ka lang typical na gusto mo lang mag-work from home. So, magsasabi ka dyan, magpa-promise ka dyan that once hinar ka nila, your aim is to reduce the administrative tasks by 20%. Or kung meron ka pang mas gustong number, it's up to you na. Kasi maganda maglagay ng numbers, mga mi. Kasi numbers speak louder than words. So, very important yan. Tapos, dito din, merong accomplishments. So, kung pwede ka maglagay din dito na accomplishments, I highly recommend. Kapag hindi ito itong part dito, kapag hindi ito success-oriented, itong nilagay, or achievement-oriented, maglagay ka dito ng 2 na accomplishments. Pero, pag in-edit mo to, chinat-GPT mo siya na kinapi-paste mo itong nilagay ko dito, tapos lagay mo success-oriented, tapos naglagay siya ng mga numbers, kahit wala ka ng accomplishments. Dito kasi sa example natin, wala akong nilagay ng mga numbers. Diba? So, naglagay ako sa baba na accomplishments. So, either or, kung ganito yung format ng statements mo sa task, maglagay ka ng 2 accomplishments here. While kapag ganito na yung format ng mga statements dito, kahit wala na itong accomplishments na 2. Okay? Itong accomplishment na nilagay ko is sa sari-sari store. Kunwari, ikaw yung nag-cashier sa sari-sari store. Sabi mo dito, maintain 98% accuracy in cash handling in daily sales reconciliation. Handle 50 plus customer transactions daily. Diba kapag nasa sari-sari store ka, marami kang customers na nandun. Diba na sinaserve mo. So, kahit ilagay mo lang dyan na kung ilan yung number of customers na sinerve mo na dati nung nagkaroon kayo doon sa sari-sari store nyo. Kung sa sari-sari store or kung may sari-sari store kayo. Okay? Example lang to, pwede ka mag-chat GPT for accomplishments. Kung pwede rin ilagay mo nung college ka or sa OJT mo, sa internship mo, kung ano yung mga na-accomplish mo doon, pwede kang tulungan ng chat GPT. Okay, lagay mo, very important din, lalagay mo yung contact info, email, very important, then city and country. Okay, wag mo nang ilagay yung street address. Okay, kasi that's highly confidential. So, city and country lang.
Philippines, ganyan. Phone, okay, very important. And then, continue work experience in page 2. So, pag meron kang relevant experience sa general virtual assistant, like kunwari, admin ka dati sa corporate, pwede mong ilagay dito. Pero kapag fast food crew ka dati, or anything na hindi relevant sa general virtual assistant, kahit hindi mo na ilagay, okay, kahit hindi mo na siya ilagay, ilagay mo lang yung mga experience na relevant sa mga tasks and tools ng isang general virtual assistant. Okay, tapos, ayun nga, sabi ko dito, continue work experience in page 2, only add those relevant to the job description. Move education and reference to page 2. Okay, so dito siya, education, reference, training. Tapos, do not add your birth date. Okay, huwag mong ilalagay yung birth date kasi birth date is a highly confidential information that is personal to you. Do not add street address and only add the city and country. Okay? Tapos dito yung dito yung education or yung page 2 ng resume. Now, you can, in terms of the template, you can use any template naman sa resume. You can use Word document, you can use Canva template, you can use Harvard template, you can use any template of resume. Ang importante, malagay mo yung mga magic keywords na sinabi ko na customer service, social media management, administrative support, email management, ganyan-ganyan. Okay, na kung nagustuhan mo itong template ng resume, I will share to you the link of this Canva template that you can use in your job applications. Again, as a reminder, always customize resume based on the job description. Alright, and congratulations on your job applications.